Angel. 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 Mangangaral kayo at makakasira ng kaluluwa ng tao, hindi po gusto ng Diyos yun. Pupunta na po tayo ha. Hindi na po ako lilipat na ibang channel. Basta pag-uusapan lang sa Torah. Kasi nanonood kayo sa YouTube. Ha? Ano yung lihim na karunungan. Ano to sa Torah. Di ba? Ngayon, ipapaalam ko sa inyong lahat, ang Sator po ay galing sa pangalan Our Father. Kaya po yan, Sator Arepo Tenet o Rotas. Sa testamento po dumating sa akin, Sator is our God the Father, the Creator. Arepo is heaven. Our Father who art in heaven. No? Yung Tenet, ito po yung tinatawag yung kapamahalaan, Kingdom of God. Ito naman po yung opera, is a creation of our God. Tayo po yun. All creation po, divine creation of God. Tapos po, yung Rotas, yung pong deliver us from evil. Yun po. Kaya po yan, panalangin yun. Kaya pag inabot niyo Sator, Arepo, Tenet, o Rotas, para kayo nagdasal ng Our Father. Yun po, napagkaisahan. Tinatanggap ng Ama yun para lang muli bumalik ang puwersa ng pananampalataya sa Ama. Ngayon, eto naman po yung aking ikinalulungkot. Natutuwa nga ako, marami nangangaral na Sator. Nalulungkot naman ako, bakit ako mali? Bakit mali? Ano yung mali? Patawad po ay mga nangangaral na Sator hindi ko po kayo kalaban. Nagbibigay lang po ako ng tinatawag na payo, baka naman susunod kayo. Kasi po, kapag nangaral kayo at mapapahamak ang kaluluwa ng tao, napakalaki pong pananagutan niyo yan sa Diyos. Kaya lang po ako sumasagot ngayon dahil nga po nakita ko yung aral hindi tama. Kasi yung mga aral na yan, galing po yan sa lihim na karunungan. Dapat po, ang karunungan, hindi po yan nililihim. Nakalantad po yan. Magpakailan pa man, ang Ama po hindi po naglihim sa atin. Kahit nga po hindi natin siya nakikita, talaga sinisikap niyang magkaroon ng communication sa atin. Diba? At saka ang Ama po, nagsasalita po ang Ama sa atin. Nagpakita nga po yan. Diba? Sino ba yun nagpakita po yan Naisulat ko po yun. Isa pa yun. Ganito po. Sige, sana po yun. Basta kila Isaac, basta tatlong tao po yung pinagpakitaan ng Ama Kay Moises po hindi nagpakita ang Ama Nagsalita. Nagparinig. At saka sa panahon po natin ngayon, ang Ama po nagpaparinig sa atin. Dahil sinabi niya po nasa Bible din po diringgin ng lahat ang aking tinig. Ano ba kahulugan ng diringgin? Kasi po, ang salita ng Ama, kaya niya sinabing marinig natin ang kanyang tinig para po malaman natin ang katotohanan.
upang tayo po lahat ay maligtas. I tell you the truth. Kaya po ang katotohanan ito, gusto kong iparating sa inyo lahat. Parating ha? Okay. Ang topic po natin sa Sator to, Sator. Ang Sator po, ay banal na pangalan Ama yan. Sator din, tawag po sa kanya dyan. Marami pong pangalan ng Ama. Kaya nga po, yung banal na pangalan ng Ama, nasaan na po ito eh. Nasa 225 names of God eh, nandito po. Ito po, mga Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ito po yung banal na pangalan ng Ama sa Sator. Kaya mga kapatid, ngayon, ang Ama po, Diyos na makapangyarihan sa lahat, siya po yung creator. Alam niyo po ba yun? Siya yung creator. Kaya lang po ako nalungkot kasi yung mga banal na pangalan ng Ama, marami nangangaral. No? Ang Sator daw, siya rin po raw yung Diyos at siya rin po rin daw yung Diablo. Teka, mukha yatang hindi po maganda, di po ba? Di po ba, mga kapatid? Panoorin niyo po. At saka ang Ama po, ang kanyang banal na pangalan, sinasamba, no? Sinasampalatayaan. Hindi po siya inuutusan upang magkaroon lang ng katuparan ang ating ninanais. Kasi may mga nakalagay po. Biro mo, tao ang inuutusan ng aral para utusan ang Amang lumikha. Hindi po ba nakakalungkot? Ang Amang Diyos na lumikha ng buong sanlibutan, no? Kaya po niya tayo nilikha para utusan niya tayo o gamitin niya tayo bilang instrumento. Hindi po siya mga kapatid, hindi po siya dapat, no, utusan mga kapatid. Lumikha siya ng tao para magamit niya tao. Ang nangyayari po, ang aral about sa Sator, gagamitin ang Diyos. Pag ginamit niyo po ang pangalan, Diyos na yun eh. Yung pangalan siya yung Diyos eh. Ano ba pagkaalam niyo? Pag binanggit niyo yung kanyang pangalan, nandun na po kasi pangalan niya po spiritual eh. Wala namang makikitang katawan eh. Basta binanggit niyo yun, nakatukoy yung pagbanggit niyo sa banal na espiritu ng Diyos eh. Kung inuutusan niyo, paano yun? Magbibigay lang po ako ng mga payo about sa Sator. Para po, maunawaan po natin. Ganito po yun. Sa loob po ng 60 taong kong paglilingkod sa Diyos, ngayon lang po dumating ito sa akin. 60 taong paglilingkod. Dumating po sa akin to, 59 years old and 9 months. 59 and 9 months. Nung dumating sa akin to, 9 months ba? Teka. August eh.
January, February, March, April, May, June, July, August. August. Tama po, 9 months kasi November ako pinanganak eh. 59 eh, 9 months. Nagpakita po muli sa akin to. Kasi po, ang banal na pangalan ng Ama, nasa akin na po yan, 1977 pa. At the age of 22 years old, pinagkaloob po sa akin ito, nang dati raw po siyang is number 7 na spiritual advisor ng dati nating Pangulo. Po. Sabi niya lang po yun. Siyempre, ako naman, interesado ako doon sa testamento, mahilig po ako doon. Pero yung pinagkaloob niya po sa akin, itinabi ko lang. Pero yung dumating ng oras, siguro na dapat nang ma-reveal na yan, hindi na po ako tigilan. Talaga pong nagpaparating sa akin ang mensahe para maaralan. Kaya po, hindi na po ako nahirapan dahil nasabi na sa akin, yan din ang magtuturo sa iyo kung anong dapat mong gawin. Dumating na po ang oras ng panahon. Kaya po, dumating din ang oras po ng sinabi rin ng Ama sa akin na ituro ko na po sa inyo lahat ang kaalaman na ipinagkatiwala niya sa akin. Wala po akong kaalaman. Pinagkatiwalaan lang po ko ng Ama para malaman niyo ang katotohanan. Katotohanan po, katotohanan na sinasabi ko sa inyo mga kapatid. Galing po ito sa mensahe ng Ama sa akin. Kaya ayoko po kayong maliligaw. Tingnan niyo po, papaliwanag sa inyo. May nagsasabi, ang Sator daw siya yung kaliwa, siya rin yung kanan. May nagsasabi naman po, ang Sator daw, pwede siyang susi sa pagtawag na siya rin ang Diyos. May gamit din na susi na ang tawag sa kanya, na gamit na susi, natatawagin siya sa pangalan ng Diablo. Para hindi na po tayo mahirapan, huwag na natin gamitin yung salita susi-susi. Huwag na natin gamitin. Kasi po nilalagyan pa ng susi eh. No? Ididirekta po natin na malinaw. Kasi nga po, iba po ang salita ng Ama, iba po yung aral ng tao. Kung may tao po na sumasamba kay Ama, dapat po hindi niya tuturuan ng mga tao na gagawin mo susi ang Ama. Itinuturo niyo pa sa tao. Kasi po kanyang banal na pangalan sinasamba. Sinasampalatayaan. Kita niyo po ang turo ng Panginoong Hesus. Tinuruan tayo manalangin. Sa ating panalangin, Ama, nasa langit ka. Ano yung susunod? Sambahin ang pangalan mo. Sasambahin pa lang pangalan ng Ama eh. Ba't ginagawa niyo susi? Gagawin yung gamit, gagamitin nyo para gamitin nyo. Ha? At ang aral pa po dun eh, ang Sator ay pwede nyong gamitin sa kasamaan. Ano ba ang Sator? Kaya pinapaliwanag ko po sa inyo lahat, ang Sator ay God the Father. Ang God the Father gagamitin nyo sa masama? Gagamitin nyo? Aba, ano po siya? Kasangkapan ba siya para gamitin? Dapat po sa harapan ng Ama, lahat po tayo selfless. Selfless po tayo. Yung po ang talagang tama. Ang panalangin kay Ama, no? Ang panalangin po, kumari tawagin na lang natin yung pangalan niya eh. Ng buong pagsambay. Kita niyo po sa langit. Puro Alleluia, Alleluia, Ama, Alleluia, Ama, Alleluia, Alleluia. Mabuhay, mabuhay. Kasi wala namang kamatayan eh. Ama, Alleluia.
Oh, nagsasalita pa po ang mga anghel doon na meron silang gusto. Hindi po sila nagsasalita na, Ama, gagailangan hindi gano'n. Basta lahat ang ginagawa nila, kalooban ng Ama. Kasi po, nakakonekta na po. Nakakonekta ang puso, kaisipan, at gawain ng isang tao o isang espiritu na mataas ang pagkilala sa Ama. Kaya tayo po lahat, kaya po itinuturo ko po sa inyo, nabigkasin niyo na po yung 225 pangalan ng Ama na hindi na po kayo hihiling. Bakit? Para tayong isang bata na bumabanggit sa kanyang pangalan. Bilang isang anak ng Diyos, alam ng Diyos ang ating kailangan. Makakarating. Para isang bata po, di ba? Tatay ka o nanay ka. Andiyan ang bata, hindi naman nagsasalita. Di ba? Pero nalalaman na magulang kung nagugutom o nasasaktan o, di ba? O mapapahamak, gumagapang, alam mo malalandag, uy, hahawakan ka ng magulang. Kasi, ang Ama ay lagi nagpoprotekta sa atin. Kaya sinabi niya, manatili kayo sa akin. Magpakailan pa man, hindi ko kayo pababayaan. Kaya mga kapatid ko, sabi ko nga po sa inyo lahat ng protection po, no, na ipinagawa sa akin ng Ama, if gusto ko lang iparating sa inyo kasi po ayoko pong ma-scam kayo ng mga ibang mga loko-loko, no? Siyempre po, kung nagagawa-gawa rin sila, wala namang problema doon. Huwag lang na po nang babanggitin yung pangalan ko. Kasi ganito po yun. Basta marami po nagtatanong sa akin kung ako raw po yung nagbebenta sa Lazada, kako. Wala. Sa Shopee, wala. Patin, meron din katulad sa inando na. O ano pa, kailan ko doon? Kaya nagtanong lang po kayo sa akin, kung meron ako doon, sabi ko, wala. O, ano masama doon? Nagagalit ba ako? Hindi po. Malaya po lahat ng tao. Kasi po ang Diyos Ama, binigyan tayo ng free will. Basta makakatulong po, hayaan niyo lang po yun. Pero ang masasabi ko lang po, lahat po na kumuha sa akin, pinangangalagaan ko. No? Ang kanilang mga pangalan, kasi nga po, tungkulin ko po yun. Habang ako'y nabubuhay, na yun naniwala sa mga gamit na inano sa akin na Ama, bilang serbisyo sa inyo, pinagpipray ko po kayo. At saka yung mga subscriber po, pinagpipray ko yan. Lahat po yan, pinagpipray ko yan. Lahat po na lahat po ng umalis sa akin, pinagpipray. Kaya alam niyo po, kahit na meron pong nagsasalita ng pang-kontra-kontra, yung parang mag-atat-atat lang, wala na po ako nun eh. Yung aatating ka, wala po ako nun. Wala na po akong galit. Kasi po, yung galit po ang magbibigay lang ng kapahamakan sa kaluluwa ng tao eh. Hindi lang po. Hindi lang po Sakto. Kaya mga kapatid, eto po. Number 1. Number 1 po para mabago tayo. Kung may mga gamit po tayo, kayo na nakuha sa akin, basta dasal lang po kayo. Dasal lang kayo, banggitin niyo ba na pangalan ng Ama. Yung gamit nasa inyo, hindi na po kayo kayang saklawan ng mga masasamang espiritu. Kita niyo sa totoo lang kanina po, kasi nandito ako. Open po ito eh. Alam niyo sa totoo lang po. Open po. Nasa terrace po ko. Tingnan niyo po Papakita ko sa inyo Open po yan
Ano pa lang po ito eh. Ha? Ginagawa pa lang po. Pero kita nyo, wala pang bintana o wala pang mga ano rin. O dito po, tingnan nyo. Ayan, okay pa po yan. Ayan po, ayan. Kisame ko, ayan po. Ano makita nyo kisame ko? Ayan o. Diba ayan o? Mataas. Nasa third floor po ako. Kaya malamig nga po eh. Nasa bundok po ako. Kaya, okay, mga kapatid ko, no, mga kapatid, ito talaga ang mensahe na Ama sa akin eh. Tayong lahat po, no? Minsan kasi, kaya, alam niyo mga kapatid pasensya na kayo ha. Kaya hindi ko sinasabi, inaaral sa inyo na humiling kayo kay Ama kung anong gusto nyo. Kaya hindi ko sinasabi. At inaaral ko na huwag na kayo humiling. Alam niyo kung bakit? Kasi po, kapag humihiling tayo, magkakaroon tayo ng kalungkutan pag hindi po natin natatanggap ang kahilingan. Pansin niyo yun? Kasi pag humihiling kayo, tapos yung isang tao doon na be-bless, ikaw hindi. Diba? Tapos sasabihin mo, bakit yun? Hindi nagsisimba. Ako nagsisimba. Bakit? Parang nagkakapere na. Nagkakaroon kayo ng ng tinatawag ng big question mark sa inyong isip. Ganito po yun. Ang Ama kasi, ang gusto ng Ama sa ugali ng tao, basta sa Kanya ka. Tandaan niyo, lagi tayo nakiama. Paano man ang mangyari, nakiama tayo. Tingnan niyo. Pero kung di ko muna nakiama tayo, pag sinabi po nakiama, no, yun po yung mga taong sumusunod. Kasi pag hindi kayo sumusunod sa mabuting gawa, kahit na sinasabi mo pag kiama ka, hindi ka kiama. Ang kiama po, yung sumusunod sa kanya kalooban. Hindi po yung sinasabi, Ama, sa'yo ako. Ama, magpakailan pa, Ama, sa'yo lang ako. Sinasabi mo yun. Pero sumusunod ka ba sa kalooban ng Ama? Ganun po. Sana maunawaan niyo ako. Ngayon, kaya po ako nagtuturo ng healing. Healing po, healing. Pero bago ko ituruan ng healing, di ba lagi ko sinasabi, gusto mo bang maggamot? Opo, gusto ko po maggamot. Okay. Yung kagustuhan natin, magkakaroon ng katuparan agad-agad to. Kung ikaw talaga tunay, no, sa iyong sinasabi, tunay ka mananampalataya. Pero kung gusto mo lang maggamot sa ibang intensyon, hindi po. Pwede ka makapaggamot, pero may kapahamakan. Mas masarap po, no? Maggamot tayo. Ang naghahari sa ating paggagamot ay ang banal na Espiritu ng Diyos. Mas maganda yun. Kaya, para wala po kayong, wala pong ibang negatibong enerhiya na babanat sa inyo. Kasi napakarami pong tao sa panahon ngayon, kala nila sila yung nagpapagaling. Hindi. There is only one true healer, God the Father Almighty. Instrumental lang po tayo. Even me. Instrumental lang po ako ng Diyos. Kaya po ako nandito para gabayan ko kayo, i-guide ko kayo kung ano ang mga gagawin nyo. Kaya nga po, nasasabi ko, ang ating pong tinatawag na mga gamit. Halimbawa po, newcomer ka lang, newcomer. Dapat po, meron kayo nito.
kahit na matagal na kayo naggagamot, no? Halimbawa po mga kapatid, marami po, kumbawa mga 30 years ka naggagamot at wala ka pa nito, no? No? Ino-operan kita, kapatid, gumamit ka nito. No? Kasi, huwag niyo po yan laging sasabihin, hindi mas malakas yan sa akin. Huwag ganon, mga kapatid. Kaya ko kayo pinapagamit dahil po, sinabi na Ama, kailangan ito ng lahat ng tao. Diba, tao ka rin? Kailangan mo to. Kasi po, iba po yung sagrado ng Ama. Yung ating pong Siete Virtudes, meron na po siyang Holy Spirit at Holy Trinity. Yung ating pong lightning stick, talagang banal na banal po ito. Ito naman po yung ating miraculous healing pendant. Bilang isang pagmamahal sa inyo. Kaya po, meron po mga nagmamahal din sa ating sponsor. Kasi nga po, sinuwerte ang buhay nila nung gumamit sila ng sinukuan. Oo, yun po.